magandang araw ulit ngayon. Tumayo po tayo. Babasahin natin ang passage natin sa Mark chapter 4 verses 35 hanggang 41. So ito na yung susunod na sa tuloy-tuloy na pangangaral natin sa Ebanghelyo ayon kay Marcos. So Mark chapter 4 verse 35 to 41. Mark chapter 4, verse 35 hanggang 41. This is the word of the Lord. On that day, when evening had come, Jesus said to them, sa mga disciples niya, "Let us go across to the other side." And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. And the other boats were with him. Marami palang bangka, 37. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. Pupuno na ng tubig. 38. But Jesus was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him up and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" 39. And he awoke, si Jesus, and rebuked the wind, and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" Last verse, final, verse 41. And they were filled with great fear, and said to one another, "Who then is this, that even the wind and the sea obey him?" Ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. Yung pagkapanginoon ni Jesus ang pinipresenta ni John Mark. Pinipresenta sa buong Gospel of Mark ay of course yung discipleship ng mga mananampalataya, paano magiging isang disipulo, paano susunod kay Jesus. Pero dito pinapakita rin yung pagkapanginoon ni Jesus sa lahat. Nakita na natin sa ibang mga paangaral mula sa chapter 1 hanggang sa earlier verses ng chapter 2, si Jesus ay may otoridad sa mga masasamang spirito. Kaya niya silang paalisin. Sumusunod sila sa salita ni Jesus. Si Jesus din ay merong kapangyarihan at otoridad sa mga karamdaman. Isang salita niya lang ay gumagaling yung mga may karamdaman. Ganon din, si Jesus ay may pagkapanginoon sa Sabbath. Sabi niya, "I am the Lord of Sabbath." Meron siyang karapatan na diktahan kung ano yung mga dapat gawin at papaano susundin ang banal na Sabbath. Ganon din, si Jesus ay may otoridad sa espiritual na kaharian at sa usapin ng pamilya. Nabasa natin yan sa mga previous chapter, sa mga previous verses. Dito naman, sa passage natin, ipinapakilala si Jesus bilang Panginoon ulit. Pero bilang Panginoon maging ng kalikasan. Bilang Panginoon, may otoridad maging sa hangin at maging sa karagatan. This narrative is unmistakably presenting Jesus as the better Jonah. Nung nabasa natin to, kung alam niyo yung kwento ni Jonah, alam niyo yung Old Testament, mapapansin niyo, parang ito yung nangyari kay Prophet Jonah. Meron siyang pagkakapareho at meron siyang pagkakaiba. Mababasa rin natin ito sa Matthew 8 at sa Luke 8. Si Jesus at si Jonah ay parehong nasa bangka. Si Jesus at si Jonah ay parehong natutulog sa bangka habang may bagyo. Si Jesus at si Jonah ang parehong dahilan kung bakit nakaligtas yung mga nasa loob ng bangka. Magkaiba nga lang sila. Si Jonah tinapon, kaya sila naligtas. Si Jesus ay pinatigil niya yung bagyo. Pero may pinagkaiba si Jonah sa si Jesus. Ang pinagkaiba nila, si Jonah ay nasa bangka dahil tinatakasan niya yung utos ng Diyos. Nasa bangka siya. Kasi ayaw niyang sundin yung pinapagawa sa kanya. Si Jesus naman ay nasa bangka dahil sinusunod niya yung utos ng ama niya. May pagkakapareho at may pagkakaiba. Nonetheless, Jesus is the better Jonah.
Sa istorya ni Jonah, ang Diyos lang ang nakapagpatigil sa bagyo. Pero sa istorya ni Marcos, si Jesus yung nakapagpatigil sa bagyo. To the point na yung mga disciples ay nagkaroon ng isang Christological question. Napatanong yung disciples sa final verse natin, who is this that even the winds and the sea obey Him? Napatanong sila, ano yung pagkakakilanlan ng taong to? Sino ba siya? Na maging yung hangin at maging yung karagatan, sumusunod sa sinasabi niya, sa mismo mga salita niya. Dito, nabasa ko sa mga commentary, very rare daw na nagbibigay ng date si Mark sa narrative niya. Very rare na nilalagyan niya kung kailan nangyari. Pero dito, nakita natin kung kailan nangyari yung tagpo na to. Makikita niyo yan sa verse 35. Sa verse 35, naglagay ng dating si Mark. Sabi doon, on that day. Sa parehong araw, when evening had come. Parehong araw, pero gabi na. Nilagay niya ng date. Ano ba yung nangyari sa araw na yon? Nangyari sa araw na yon, nagturo si Jesus ng maraming parables. Diba? Parable of the sower, parable of the seed, yung pinitch natin before, pinitch si Pastor Erdy, yung mga tinuro ni Jesus yan. Actually, sinabi sa verse 33, dun sa mga previous verses, sinabi doon, with many similar parables, Jesus spoke the word to them as much as they could understand. Sinulit ni Jesus yung preaching niya. Hanggang kaya makinig ng mga tao, nagturo siya sa verse 33. Kaya dito, nakita natin si Jesus natutulog. Pero natutulog siya kasi pagod na siya. After niya mag-preach ng halos buong araw, nagturo siya ng mga parables, pagod si Jesus. Natutulog siya dun sa likod. Anong sinabi dun sa may stern. May cushion pa nga siya ang pagkakabanggit dito. After a day of tiring preaching and teaching to the crowd, mahimbing na natutulog si Jesus. At alam nyo, ito yung mismong nag-compound ng pagkamangha ng mga disciples. Kasi yung discipler nila, na nakikita nilang natutulog pagod sa buong araw, na sa sobrang pagod niya, napakalalim ng tulog niya, maging may bagyo. Alam niyo yun, may mga natutulog. Kahit anong mangyari, ang himbing ng tulog, bumabagyo na, ang himbing pa rin ng tulog. Ganun yung nangyari kay Jesus. Ito yung nag-compound ng pagkamangha nila kay Jesus. Kasi yung nakita nilang pagod na pagod, pagkatayo niya at pagkasabi niya, peace be still, sumunod yung hangin, sumunod yung karagatan. Paano nila isip, sino to? Kanina tulog lang siya. Pagod na pagod to. Tapos isang salita niya lang, sumunod yung bagyo. It compounded the marvel of the disciples. Kasi katulad nila, siya rin ay isang totoong tao na napapagod. Pero hindi katulad nila, kaya niyang utusan yung hangin at kaya niyang utusan yung dagat. Nilagay ito ni Mark sa narrative niya para ipakita yung real life event para sa mga mambabasa niya na pagkatiwalaan si Jesus at pagkapanginoon niya maging sa hangin at sa dagat. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. Part of Christian discipleship is to trust Jesus Christ as Lord over the physical world. Kabilang sa Kristiyanong pagkaalagad ang pagkatiwalaan si Jesus bilang Panginoon maging sa physical na mundo, maging sa kalikasan, may pagkapanginoon si Jesucristo. But we will ask, paano ito makakatulong sa discipleship ko? Paano makakatulong sa faith ko na si Jesus ay Panginoon ng physical na sanlibutan? May tatlo tayong applications. Puro applications na kagad tayo. Yung una, kailangan nating paniwalaan ang kasalukuyang pakialam ni Jesus bilang sagot sa mga takot natin sa mundong ito. Pangalawa, imbis na i-compartmentalize natin si Jesus sa religious box, kailangan mamangha tayo na Panginoon pa rin pala siya.
maging sa literal at physical na mundong ito. At pangatlo na application, sundin natin si Jesus kung paano sinunod siya ng kalikasan. Unang application natin, believe in the present care of Jesus as the answer to our fears in this world. Takot na takot yung mga disciples dun sa unos. Di ba, mga mangingisda ito? So, hindi agad ito natatakot sa mga unos. Alam nila kung peligroso yung bagyo o kailan hindi peligroso yung bagyo. Alam nila yan. Pero, inakusahan nila si Jesus bilang walang pakialam. Nung ginising nila si Jesus, sabi nila kay Jesus, Lord, do you not care that we are perishing? Merong tama at merong maling ginawa dito yung mga disciples. Tama sila na sa panahon ng takot nila, lumapit sila kay Jesus. That's correct. Tama yon. Lumapit sila kay Jesus. Pero ang mali nila, yung disposition nila. Pinagbibintangan nila si Jesus. Pinagbibintangan nila si Jesus na wala siyang pakialam kahit na sila ay mag-perish. Pero bakit nga ba ulit nasa likod ng bangka si Jesus? Dahil ba wala siyang pakialam sa kanila? Bakit nga ba natutulog si Jesus? Dahil ba indifferent siya? Hindi, dahil pagod siya. Literal na napagod si Jesus sa preaching ministry niya nung umagang iyon, kaya tulog na tulog siya. Hindi pinapakita nito na wala siyang pakialam doon sa mga disciples niya. Huwag nating isipin na mga kababaihan lang ang mga matatakutin. Itong mga taong ito ay mga kalalakihan, mga matitikas na mga kalalaki, mga batak na batak sa trabaho, itong mga to. These disciples are full-grown men. Pero takot sila dun sa mga hindi nila kayang kontrolin. Katulad natin, lahat tayo ay may takot. Walang ni isa sa atin ang walang takot. There is no such thing as a fearless man. Hindi totoo na merong isa sa atin dito, kahit gaano ka kakumpiyansa, na wala kang kinatatakutan. Lahat tayo ay merong kinatatakutan. At tama na lumapit kay Jesus sa mga takot na yon. Pero, hindi tama na hindi siya igalang sa pamamagitan ng pagbibintang na wala siyang pakialam at siya ay unconcerned. So, pinapakita sa atin dito na we should trust in the present care of Jesus. That trust is the appropriate answer to our fears in this world. May mga panahon kung pwede tayo mapatanong at mapabintang kay Jesus na, Lord, do you not care? May mga ganyan tayong panahon na pwede nating masabi sa Panginoong Jesus, Panginoon, wala ka bang pakialam? Panginoon, do you not care? Pero gusto kong ipakita sa inyo yung mabuting balita. Kung totoong walang pakialam si Jesus, ang lahat ng takot natin at lahat ng mga bangungot natin ay magkakatotoo. At higit pa. Kung walang pakialam si Jesus sa iyo, ang lahat ng takot mo ay magkakatotoo at higit pa. Ang lahat ng bangungot na hindi mo maisip na mayroon palang ganong klase ng takot, lahat yun ay babagsak at ang buong impyerno ay babagsak sa ulo mo. Kung walang pakialam ang Panginoong Hesukristo. Kaya mga disipulo dito ay tinatawag para pagkatiwalaan si Jesus sa gitna mismo ng bagyo. And that is the same call for disciples today. That's the same call for disciples today. Alam niyo, si Jesus, hindi lang siya willing na istorbohin sa tulog niya. Willing pa siya na pumunta sa krus ng Kalbaryo para ipakita niya na may pakialam siya. Hindi lang willing si Jesus na istorbohin siya sa tulog niya para ipakita niya na may pakialam siya. Siya ay voluntaryo na pumunta sa krus ng Kalbaryo para pabulaanan, pasinungalingan yung bintang na wala siyang pakialam. Paano ko malalaman na may pakialam sa akin si Jesus? Kailangan kong tumingin sa krus. Paano ko malalaman na may pakialam sa akin si Jesus? Hindi siya indifferent, hindi siya unconcerned, hindi siya uncaring para sa isang makasalanan na tulad ko, sa nagdududang katulad ko, sa nagbibintang na katulad ko. Kailangan kong tumingin sa krus.
Doon ipinakita, ipinamalas, showcase ni Jesus, I care. Ito yung pakialam ko. Na ayaw kanyang mapahamak sa impyerno sa walang hanggan. For you to perish eternally because of your own sins. Nakita natin, di ba, na better Jonah si Jesus dito sa narrative na to. Sa kwento ni Jonah, wala siyang pakialam sa Nineveh. Sa kwento ni Jonah, actually ayaw ni Jonah na maligtas ang Nineveh. Kaya siya sa bangka kasi tumataka siya. Ayokong patawarin ng Diyos ang Nineveh. Ayokong maligtas ang Nineveh. Yan yung disposition ni Jonah. Tumataka siya. He does not care. Actually, he cares for the opposite. Para maparusahan sila. But, brethren, Christian, Jesus is the better Jonah. Si Jesus ay mas mabuting Jonah. Superior Jonah. Kung si Jonah ay walang pakialam sa Nineveh, si Jesus ay may pakialam sa iyo. Sa kaluluwa mo. Pinakahigit sa kaligtasan mo. Hindi siya tumakbo para sabihin, hayaan mo na sila. Parusahan mo na lang sila, Ama. No. He went straight to the cross and died the death we should have died. And obeyed the law that we should have obeyed. Kaya yung una, sa mga takot natin, ay paniwalaan natin ang kasalukuyang pakialam ng Panginoong Jesus. Pangalawa naman, imbes na i-compartmentalize natin si Jesus sa religion box, kailangan natin siyang hangaan na yung pagkapanginoon niya ay umaabot maging sa kalikasan. Nakita natin dito maging yung dagat at maging yung hangin sumusunod kay Jesus, no? Isang sabihan niya lang. Therefore, brothers, do not limit the kingship of Jesus to the church and to the religious. Rather, believe and glorify Jesus as the Lord of the physical realm. Napakalaking peligro at napakalaking problema kung pinaniniwalaan mo lang si Jesus na ang paghahari niya at pagkapanginoon niya ay nakakulong lang sa mga iglesia at nakakulong lang sa usapin ng mga relihiyosong usapin. Para mong tinatrato si Jesus niyan, para nating tinatrato si Jesus niyan, na parang territorial God ng pagan religion. Di ba ganun yung sa Old Testament? May boundary lang yung pagkapanginoon ng Diyos ng mga idols nila. May nabasa ko sa Old Testament, sa 1 Kings yata, sa reading ko, na pinagbibintangan ng mga pagans, yung mga Hudyo, Israelita, na kaya sila nanalo kasi yung Diyos nila, Diyos ng bundok. Doon tayo, wag tayo sa bundok, mananalo tayo. May mga ganun silang conception ng Diyos. May department lang yung mga Diyos. Di ba, maging sa Roman myth and mga Greek mythology, may mga department sila. May Diyos ng hangin, may Diyos ng buwan, may Diyos ng pag-ibig, may Diyos ng agrikultura, may Diyos ng ganito, may Diyos ng ganyan. May kanya-kanya lang silang boundary. Now, kung sinasabi natin at rather, iniisip natin na si Jesus, ang pagkapanginoon niya lang ay nasa church. Ang pagkapanginoon niya lang ay nasa religious. We are doing the same. Sinasabi natin na yung Lordship ni Jesus ay nasa religious department lang. Nasa church department lang. Na parang si Jesus ay walang pagkapanginoon pagdating sa usapin ng pag-ibig at pagpapakasal. Na parang walang pagkapanginoon si Jesus sa usapin ng pamilya. Na parang hindi na siya Panginoon sa usapin ng pera. Na parang hindi na siya Panginoon sa usapin ng kalikasan at sa pisikal na usapin. Remember, a compartmentalized Jesus leads to a compartmentalized faith. Kung gano'n yung tingin mo kay Jesus, doon ka lang sa kanya magpapasakop. Pagpasok mo sa church, papasakop kay Jesus. Paglabas mo sa church, ka papasakop kay Jesus. Kung iniisip mo na yun lang yung department niya, kinakahon mo siya. Na paglabas mo dito, hindi na ulit siya yung Panginoon. Pagpunta mo ng school, hindi na si Jesus yung Panginoon. Pagpasok mo sa opisina, hindi na siya yung Panginoon. Habang nagdadrive ka sa kalsada, hindi na siya yung Panginoon. It will lead to that. Ganon din, bilang isang positibong hamon, tignan mo si Jesus bilang Panginoon ng siyensya. What is science? It is the study of the physical world.
Ibig sabihin, kapag pinag-aaralan natin ng siyensya, pinag-aaralan natin yung pagkapanginoon ni Jesus sa mundong ito. Si Jesus ay Panginoon ng chemistry, siya ay Panginoon ng physics, siya ay Panginoon ng biology, siya ay Panginoon ng botany, siya ay Panginoon ng astronomy, siya ay Panginoon ng genetics, siya ang Panginoon ng zoology, ng biotechnology, lahat ng nandito sa mundong to, nasa ilalim ng salita ni Jesus. Kaya lang sila nagfa-function dahil sabi ni Jesus. Mga bata, pag nag-aaral kayo sa eskwelahan nyo, isipin ninyo, mga batang Kristiyano, si Jesus yung Panginoon ito. Hindi ito labas sa faith ko. Hindi ito school time. Hindi na ito faith time. Sa inyo, ng mga mananampalataya, huwag niyo sanang isipin si Jesus na nakakulong doon. Sabi ni Hudson Taylor, na isang missionary sa China, Christ is either Lord of all or is not Lord at all. Dalawa lang. Panginoon siya ng lahat o hindi siya Panginoon. Kaya sana makita mo ang Panginoong Jesus na Panginoon ng lahat. Jesus Christ is worthy of your admiration and marvel even when you step outside the chapel. Karapat-dapat mong kamanghaan si Yesu Kristo maging sa unang tapak mo paglabas ng kapilya. Maging pagkatapos magbasa ng Biblia, Panginoon pa rin siya. Pagtingin mo sa taas, pagtingin mo sa paligid, siya ay Panginoon. Hayaan mo na yung katotohanan ng pagkapanginoon ni Jesus ang magpalakas sa devotion mo sa Ebanghelyo. Hayaan mong pagkapanginoon niya sa lahat, yung magpatibay sa pangkalahatang pagkapanginoon niya. Pangatlo, obey Jesus like nature does. Sundin mo si Jesus kung paano siyang sinunod ng hangin at ng dagat. Sinunod nila si Jesus immediately. Walang delay. Walang sabi ni Jesus, "Come, peace, be still." Tapos, wala muna. After 10 seconds, saka lang tumigil. Hindi ganun. Pagkasabi ni Jesus, tigil lahat ng bagyo. Sabi sa pulpit commentary, "For all creation perceives its creator. He never speaks in vain. It is observable that as his miracle of healing, the subjects of them usually passed at once to perfect soundness. So here, there was no gradual subsiding of the storm as in the ordinary operations of nature. But almost before the word escaped from his lips, there was perfect calm." Pag nagpagaling si Jesus, hindi gradual. Hindi pinagaling niya ngayon, tapos medyo pilay pa rin. Hindi pinagaling niya, medyo bulag, luminaw na lang ng konti. Hindi. Nung pinagaling ni Jesus yung mga bulag, napaglakad yung mga pilay, nawala yung ketong, hindi partial lang. Agaran, kumpleto agad yung paggaling. Sabi ng pulpit commentary, ganon din daw nung inutusan ni Jesus yung bagyo. Bago pa matapos yung pananalita ni Jesus, tigil lahat nung bagyo, tigil lahat nung hangin. Merong dalawang klase ng kapangyarihan. Merong kapangyarihan na puwersa, saka meron din kapangyarihan na usapin ng otoridad. For example, yung traffic enforcer. Nasa gitna siya ng isang crossing ng daan. Walang stoplight, may traffic enforcer lang. Merong rumaragasa na 10-wheeler truck. Kapag nag-signal yung traffic enforcer, titigil yon. Pero titigil ba siya dahil malakas yung traffic enforcer? Sige, sabi, hindi, wala siyang lakas na puwersa. Pero bakit tumigil yon? Bakit tumigil yung truck? Bakit tumitigil lahat? Ilang mga kotse yun, ilang mga truck yun, pero isang tao, nag-hand sign lang siya, tumigil sila. Nag-hand sign lang siya, gumalaw sila. Anong meron siya? Anong klaseng kapangyarihan? Ito yung kapangyarihan ng otoridad. He has authority. He was authorized by the state, by the government. Na kapag sinuway niya sila, sinusuway niya yung buong estado. Yan yung kapangyarihan ni Jesus na pinapakita sa atin dito. Otoridad ng salita niya.
na meron siyang karapatan na sabihin yun. Siya ay nasa posisyon bilang Panginoon, nasa posisyon bilang isang hari. Hindi niya puwersa, hindi niya sinabi, tumigil. Sabi niya lang, peace, be still. Tumigil. Sumunod. Yung bagyo. Hindi humupa, hindi signal number 1, naging tumuna, number 1 muna. Hindi ganon. Isang sabihan lang ni Jesus, tumigil agad yung bagyo. At ito'y dahil sa otoridad ng salita ni Jesus. So for us Christians, brethren, the words of the Lord Jesus deserve instant, undelayed, and happy obedience. Yung mga salita at kautusan ni Jesus ay karapat-dapat ng agaran, hindi pinagpapaliban, at masayang pagsunod. Yan ang karapat-dapat kay Jesus. Hindi sinabi ng bagyo, wait lang. Sabi, tumigil ka. Sabi ng bagyo, wait lang. Mamaya na, Jesus. Hindi sinabi ng bagyo, tumigil agad siya. Imagine the sea and the wind saying to Jesus, I am not in the mood to obey you today. Imagine the wind and the sea saying to Jesus after he uttered those words, Jesus, I am not in the mood to obey you today. Yet many Christians today have that same attitude. They can tell Jesus nonchalantly, Lord, I'm not in the mood to obey you today. Alam niyo, walang rebeldeng bato, walang rebeldeng ilog, walang rebeldeng mansanas, walang rebeldeng molecule, walang rebeldeng atom, walang rebeldeng bituin, walang rebeldeng ilaw, walang rebeldeng baka, walang rebeldeng kung ano-ano pa dito sa physical na mundo. Lahat sila ay sumusunod sa salita ni Jesus. Kaya umiikot pa rin tayo sa orbit dahil sabi ni Jesus. Kaya may gravity pa rin sabi ni Jesus. Kaya nakakatungtong pa rin tayo dito sa batong ito dahil sabi ni Jesus. Bakit magkakadikit pa rin yung semento dahil sabi ni Jesus. Lahat ng dito sa physical na kalikasan ay nangyayari pa rin hindi dahil basta lang. Kung hindi, everything is being held with the word of His power, His words. Sa pamagitan ng salita ni Jesus, walang rebeldeng kalikasan. Pero may rebeldeng tao. Walang hindi masunuring kalikasan, pero may hindi masunuring mga tao. But you, brethren, you Christians, binigyan ka na ng bagong puso na gustong sundin si Jesus. Binigyan ka na ng bagong puso kung saan nalulungkot ka sa pagsuway kay Jesus at nasisiyahan ka sa pagsunod kay Jesus. Kaya nung tinanong ng mga disciples yung Christological question na yun, who is this man? Who is this man that even the winds and the sea obey him? Kung meron lang bibig, kung nakakapagsalita lang yung hangin at yung dagat, sasabihin nila, He is our King! He is our Lord! Kung meron lang silang bibig, sasabihin nila, ipagmamalaki nila, Panginoon ko siya. Bakit ko siya sinusunod? Bakit namin siya sinusunod? Dahil Panginoon namin siya. At ganyan din ang itsura ng may bagong puso. Pag may nagtatanong, bakit mo sinusunod si Jesus? Ang sasabihin mo, dahil Panginoon ko siya. Dahil siya yung hari ko. Bakit mo palagi niyong ginagawa yan kada Sunday? Bakit ba kailangan nyo gawin yan sa pamilya nyo? Bakit mo binubuklat mo yung aklat na yan? Bakit ba kailangan mo manalangin ng ganyan? Dahil Panginoon ko siya. Dahil siya ang hari ko. Ano nakapagbigay ng kasiyahan sa mga Kristiyano? Kapag nakaluhod sila kay Jesus. Ang nakapagbigay ng lubos na kasiyahan sa mga Kristiyano, kapag yung tuhod nila ay nakatiklop, at nakaluhod kay Jesus. That is what gives joy and delight and happiness to new hearts, to new covenant hearts. May kanta tuwing Pasko, Joy to the World. Yun yung kanta ni Isaac Watts. Sulat niya yun. Actually, sinulat niya yun para sa church. Tapos, hindi yun tungkol sa Pasko.
Di ba? Joy to the world, the Lord is come. Actually, original niya yung sinulat, bilang sulat yun tungkol sa second coming ni Jesus. Joy to the world, ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. So, hindi yun tungkol sa first coming, tungkol yun sa second coming, originally, sa intention ng author. Pero, inamin natin na maging sa unang pagparito ni Jesus, tinanggap siya ng pisikal na kalikasan bilang Panginoon nila. Noong unang pagparito ni Jesus, joy to the world, the Lord is come, let earth receive her King. Yan yung nangyayari. Tinanggap si Jesus ng buong kalikasan. Tinanggihan siya ng mundo, tinanggihan siya ng makasalanan, pero tinanggap siya bilang nararapat na Panginoon. Kaya kung ikaw ay hindi pa Kristiyano ngayon, kung meron dito na mga hindi pa mananampalataya, ito yung katotohanan. Meron kang ibang hari at meron kang ibang Panginoon. Pwedeng multiple. Pwedeng may mga sinusunod ka na kapag nag-utos siya, sunod agad. Meron kang mga multiple lords and multiple kings. But I will tell you this, they are not Jesus. Hindi sila si Jesus. Yung mga nagpapanggap ng mga hari na sinusunod mo ng basta-basta nagpapanggap na Panginoon, sila ay hindi si Jesus. Sila ay mga peke na mga Panginoon, sila ay mga peke na mga hari kung hindi ka pa Kristiyano. At ipinapresenta sa iyo ngayon ng kasulatan ng Biblia, yung totoong may-ari ng buhay mo, yung totoong Panginoon ng mundong ito. Kaya sana, bumalik ka sa Kanya at magkaroon ka ng pagsisisi dahil sinusunod mo mga peking hari. Binigay mo yung buhay mo sa mga peking Panginoon. Sana yung pagsisihan mo at tumalikod ka sa kanila at humarap ka sa totoong hari. At merong kaligtasan sa pangalan niya. Ang Panginoon ng kalikasan ay ang Panginoon ng kaligtasan. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa salita ng buhay, sa nakita namin dito sa mga pahina ng kasulatan sa Book of Mark. Inihiling namin na bigyan niyo po kami ng ganitong klase ng pagpapanariwa na makita namin si Jesus bilang Panginoon ng lahat at yung pagkapanginoon niya sa lahat ay pangkaligtasang paghahari. It is not tyranny. Hindi si Jesus ay nangmamaltrato, hindi siya masamang hari, imbis lahat ng mga naghahari-harian, sila ang masasamang hari. Si Jesus ang tunay na mabuting hari, nakarapat dapat sundin ng may pananalig. Papuri sa iyo, Diyos Ama, itinalaga mo ang anak mo bilang hari naming lahat. Papuri po sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, aming hari. Amen.